Pinalayas niya ako na parang isang maruming basahan habang nagpapakasasa ang ahas na si Marikit sa marangyang alak ang kaawa-awang si Nanay Carmen ay nakakulong sa madilim na kwarto, pinapakain ng panis na kanin. Basura ka lang, Elena. Ang malupit na sumbat ni Keyan. Pero nagkakamali siya. Babalik ako para durugin ang mga kasinungalingan nila at iligtas ang inang kumalinga sa akin. Handa ba si Keyan kapag nalaman niyang niyakap niya ang mismong demonyo? Kainin mo yan. Huwag kang mag-inarte dahil palamunin ka na nga lang sa pamamahay na ito. Ang boses ni Marikit ay kasing lamig ng hangin sa gabi, walang bahid ng awa, habang walang pakundangang ibinaba ang isang platitong naglalaman ng panis at nanigas na kanin sa ibabaw ng lumang kahon sa loob ng madilim at maalikabok na bodega kung saan ipinatapon ng mapangaping nobya ang matanda. Tanging ang mabibigat na paghinga ni Nanay Carmen ang nagsisilbing saksi sa kanyang pighati. Nanginginig ang kanyang mga kulubot na daliri habang dahan-dahang pinupulot ang mga butil ng kaninin na nahulog sa maruming sahig. Pinilit niyang lunukin ang pait kasabay ng malamig na pagkain habang ang kabilang kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng kanyang dibdib. Sa ilalim ng kanyang kupas na duster, pilit niyang pinoprotektahan ang isang gusot na litrato ng kanyang anak na si Keyan. Natatakot siyang baka makita yon ni Marikit at punitin sa kanyang harapan. Titiisin niya ang lahat dusa man o gutom. Huwag lamang bawiin ng makapangyarihang pamilya ni Marikit ang pondong bumubuhay sa kumpanya ng kanyang nag-iisang anak. Ang liwanag mula sa mga ilaw ng sasakyang pumasok sa malawak na garahe ay tumagos sa maliit na siwang ng bintana. Ang ugong ng makina ay naging hudyat ng isang mabilis at nakakapanindig balahibong pagbabago ng anyo. Ang malademonyong nangiti ni Marikit ay agad na palitan ng maamong mukha ng isang huwarang manugang. Mabilis niyang inayos ang kanyang buhok, kinuha ang isang mangkok ng mainit at mamahaling sabaw ng nido mula sa kusina at sinalubong ang lalaking kapapasok lamang ng pinto. "Babe, sobrang pagod ko sa opisina." Ang bungad ni Keyan ng kanyang mga mata ay naghahanap ng kalinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pakikibaka sa negosyo. Buong lambing siyang sinalubong ni Marikit, inabot ang kanyang coat at dahan-dahang hinaplos ang kanyang likuran. "I know, babe. Kaya nga naghanda ako ng hot soup para sa'yo. Inasikaso ko na rin si nanay. Pinakain ko siya ng masarap na hapunan at pinagpahinga ko na sa kwarto niya." Punong-puno ng paghanga at pasasalamat ang mga mata ni Keyan habang nakatingin sa kanyang nobya, walang kaalam-alam sa katotohanang nagtatago sa likod ng matatamis na salita. Nang magtungo si Keyan sa maliit na silid na yon, napilit pinalabas ni Marikit na pansamantalang kwarto habang nire-renovate ang itaas. Nakita niya ang kanyang ina na nakayuko sa isang sulok. Lumapit ang lalaki upang magmano, isang tradisyon ng paggalang na hindi niya kailanman nakakaligtaan. Ngunit nang abutin niya ang kamay ni Nanay Carmen, mabilis itong binawi ng matanda. Itinago niya ang kanyang mga braso sa likuran upang hindi makita ng anak ang mga sariwang pasa na likha ng marahas na pagpisil ni Marikit kaninang umaga. "Anong nangyari, Nay? Bakit parang namimilipit kayo?" Nag-aalalang tanong ni Keyan. Bago pa man makabuka ang nanginginig na mga labi ng matanda, mabilis na sumingit si Marikit mula sa likuran. "Naku babe, si nanay, kasi masyadong makulit kanina. Nagpumilit maglakad mag-isa, kaya ayun natisod sa may hagdan. Sabi ko naman sa kanya na mag-ingat dahil medyo makakalimutan at mahina na siya." Bumuntong hininga si Keyan at marahang tinapik ang balikat ng ina. "Nay, please, makinig kayo kay Marikit. She's just looking out for you. Ayokong nag-aalala sa inyo kapag nasa trabaho ako." Tumango lamang si Nanay Carmen. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo, ngunit pilit niyang pinipigilan. Nang tumalikod si Keyan upang lumabas, dahan-dahang iniabot ni Nanay Carmen ang kanyang kamay at pasimpleng hinaplos ang laylayan ng damit ng kanyang anak. Isang tahimik na paraan ng pagpaparamdam ng kanyang walang
hanggang pagmamahal, isang pagmamakaawa na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Sa paglabas ng silid, nagbitiw ng isang desisyon si Kayan na magpapabago sa ihip ng tadhana. Babe, I think we need to hire a professional caregiver. Hindi pwedeng ikaw lang ang nahihirapan sa pag-aalaga kay nanay habang naghahanda tayo sa kasal. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa pandinig ni Marikit. Pinanatili niya ang maamong ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay bumakas ng isang madilim at nagbabantang galit habang nakatingin sa nakasarang pinto ng silid ng matanda. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na kinuyom ng kanyang mga daliri ang isang maliit at malamig na susing bakal. Ang susing yun ang tanging daan patungo sa tagong kaban ng yaman ng pamilya na matagal na niyang pinagnanasaan, isang lihim na pilit pinoprotektahan ng katahimikan ni Nanay Carmen. Ang malawak na tarangkahan ng mansyon ay tila isang bibig na handang lumamon sa sinumang papasok, ngunit para kay Elena, ito ang pintuan patungo sa katuparan ng kanyang mga pangarap para sa kanyang pamilya. Hawak ang kanyang kupas na bag na naglalaman ng kanyang mga gamit, huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang naglalakihang mga haligi at ang nagniningning na marmol na sahig na tila salamin sa kinis. Ang bawat hakbang niya sa loob ng bahay ay nagbibigay ng kakaibang kaba, isang pakiramdam na sa kabila ng karangyaan ng paligid ay may nakatagong lamig na nanunuot sa kanyang balat. Sinalubong siya ni Marikit na may suot na matamis, ngunit plastik na ngiti ang mga mata nito ay mapanuri mula ulo hanggang paa na tila tinitimbang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. I hope you'll be comfortable here, Elena. Malaki ang tiwala ni Kayan sa mga rekomendasyon sa'yo, kaya wag mo kaming bibiguin. Ang wika ni Marikit habang iginagaya siya patungo sa likurang bahagi ng mansyon. Habang papalayo sila sa marangyang sala, napansin ni Elena ang unti-unting pagdidilim ng paligid at ang pagkawala ng amoy ng mamahaling pabango na napalitan ng amoy ng alikabok at kalumaan. Humantong sila sa isang maliit na silid na malayo sa karangyaan ng itaas na palapag. Doon sa ibabaw ng isang manipis na kutsyon, nakita ni Elena ang isang matandang babae na tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin sa isang sulok. Ito si Nanay Carmen. Ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin, ang mga labi ay nanginginig sa bawat paghinga na tila may kinatatakutang panaginip. Nagsimula si Elena sa kanyang tungkulin. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mga binti ng matanda upang simulan ng physical therapy, ngunit nang itaas niya ang laylayan ng duster nito, napatigil ang kanyang hininga. Sa maputi at manipis na balat ni Nanay Carmen ay may mga bakas ng mapupulang pasa na tila mga sumisigaw na saksi sa isang krimeng nagaganap sa gitna ng katahimikan. Narinig ang mahinang pag-ikot ng hawakan ng pinto, isang tunog na nagpatigil sa tibok ng puso ni Elena. Pumasok si Marikit, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa kamay ni Elena na nakahawak sa pasa. Masyadong sensitibo ang balat ni Nanay Elena. Madali siyang magkapasa kahit mahawakan lang ng bahagya. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko nabibigyan ng mali siya ang mga nakikita ko. Focus on your job and keep your mouth shut if you want to stay here. Ang banta ni Marikit, ang boses ay mababa ngunit puno ng lason. Nang makaalis ang mapang-aping babae, binalot ng mabigat na katahimikan ng silid. Hindi napigilan ni Elena ang pag-apaw ng emosyon sa kanyang dibdib. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at malambot na tuwalya. Habang dahan-dahang pinupunasan ang mga binti ng matanda, nagsimula siyang magkwento sa isang mahinahon at malambing na boses. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang sariling ina, na pumanaw na ang tungkol sa hirap ng buhay sa probinsya, at ang kanyang pangako na hinding-hindi niya pababayaan ang sino mang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Nanay Carmen, huwag na po kayong matakot. Nandito na po ako. Hindi ko po hahayaang saktan pa kayo ng sinuman. Ang bulong ni Elena habang ang kanyang mga daliri ay banayad na humahaplos
Sa kulubot na balat ng matanda, isang mainit na patak ng luha ang lumabas mula sa nakapikit na mga mata ni Nanay Carmen. Dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata at tinitigan si Elena, isang tingin na puno ng pasasalamat at takot. Sa sandaling iyon, nabuo ang isang hindi nakikitang ugnayan sa pagitan ng dalawang kaluluwang kapwa, naghahanap ng kalinga. Nang gabing iyon, habang tinatapos ni Elena ang pag-aayos sa higaan ng matanda, hindi niya napansing nakatayo pala sa may pintuan si Keyan. Pinapanood ng lalaki ang bawat galaw ni Elena, ang pag-iingat nito sa pag-aayos ng kumot, ang pagbulong ng panalangin bago matulog, at ang simpleng paghaplos sa noo ni Nanay Carmen. Isang kakaibang init ang dumaloy sa puso ni Keyan, isang pakiramdam na matagal nang nawala. Sa kanyang tahanan, nang mapansin ni Elena ang presensya ng amo, agad siyang tumayo at nag-ayos ng sarili. Nagtama ang kanilang mga paningin sa loob ng ilang segundo. Sa katahimikan ng gabi, tila naririnig ang malakas na pintig ng kanilang mga puso. "Salamat, Elena. I can see that she's comfortable with you." Ang mahinang wika ni Keyan. Bago ito tumalikod, ngunit ang kanyang mga mata ay may naiwang bakas ng paghanga na hindi niya maitago. Bumalik si Elena sa tabi ni Nanay Carmen upang ayusin ang mga una nito. Habang dahan-dahang itinataas ang ulo ng matanda, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas at malamig na bagay na nakatago sa ilalim ng punda. Sa gitna ng kadiliman, dahan-dahan niyang hinila ang bagay na yon, isang maliit at lumang recorder. Bago pa man niya ito lubos na masuri ang pinto ng silid, ay biglang bumukas ng malakas at ang anino ng isang tao ay mabilis na lumambong sa ibabaw ni Elena. Sino ang pumasok sa silid sa gitna ng gabi at ano ang lihim na itinatago ng recorder na ito na tila naging huling sandigan ng pag-asa ni Nanay Carmen? Ang anino na pumasok sa silid ay walang iba kundi si Marikit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita ang recorder sa kamay ni Elena. Mabilis na ipinagpag ni Elena ang kanyang sarili at maingat na itinago ang maliit na kagamitan sa ilalim ng kanyang suot na apron. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala sa paparating na unos. "Ano ang hawak mo?" Matigas na tanong ni Marikit habang lumalapit. Ang bawat hakbang ay may dalang panganib. "Wala po, ma'am. Inaayos ko lang po ang mga gamit ni Nanay Carmen bago ako magpahinga." Tugon ni Elena, bagaman nanginginig ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang saplot. Hindi nakipagtalo si Marikit, sa halip ay tiningnan niya ng matagal ang matanda na kasalukuyan ng mahimbing na natutulog. Bago lumabas ng silid, nagbitiw pa siya ng isang malupit na paalala tungkol sa pagsunod sa kanyang mga utos. Kinabukasan sa mansyon ay idinaos ang isang pagtitipon para sa negosyo. Ito ang salo-salo na kinatatakutan ni Elena, kung saan nagtipon-tipon ang mga kilalang personalidad sa industriya. Habang abala ang lahat sa masayang usapan, pinilit ni Elena na magsilbi ng maayos, ngunit sadyang hinanap siya ni Marikit upang ipahiya. Sa gitna ng maraming tao, sinadya ni Marikit na ibuhos ang mamahaling alak sa sahig at itinuro ito kay Elena. "Look at what you did. Napakabagal mo talagang kumilos. Lumuhod ka at linisin mo yan ngayon din gamit ang iyong mga kamay." Ang sigaw ni Marikit dahilan upang mapalingon ang lahat ng mga bisita. Ramdam ni Elena ang hapdi ng kahihiyan habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang kanyang mga tuhod ay lumapat sa malamig na marmol at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang magpunas sa sahig. Sa kabila ng pasakit, nanatiling matuwid ang kanyang paninindigan. Si Keyan, nakakarating lang mula sa isang mahalagang pagpupulong, ay natigilan sa nasaksihan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa kay Elena na kasalukuyang nakayuko at tila nilalamon ng lupa sa sobrang hiya.
Bagaman ang kanyang puso ay nag-aalab sa habag pinili ni Keyan na manatiling tahimik dahil sa pag-alala sa utang na loob na mayroon ang kanyang pamilya sa mga magulang ni Marikit. Nang matapos ang gabi lumabas si Elena sa hardin upang huminga ng sariwang hangin ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Keyan mula sa kadiliman. May dala itong isang baso ng gatas na mainit pa na tila isang huling alay para sa isang pagod na kaluluwa. Pasensya ka na sa nangyari kanina, Elena. Marikit is just under a lot of pressure lately. Ang wika ni Keyan bagaman alam niyang hindi sapat na dahilan ang kanyang mga salita. Iniabot ni Keyan ang gatas at sa hindi sinasadyang pagkakataon, ang kanyang mga daliri ay dumampi sa malamig na balat ni Elena. Isang kuryenteng hindi maipaliwanag ang dumaloy sa kanilang mga katawan. Sa maikling sandaling iyon ang lahat ng ingay at problema sa loob ng mansyon ay tila naglaho na napalitan ng isang kapayapaan na hatid ng presensya ng isa't isa. Tumitig si Elena. Sa mga mata ni Keyan nakita niya roon ang lalaking biktima rin ng sarili niyang mga obligasyon. Hindi niyo po kailangang humingi ng tawad, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko para kay Nanay Carmen. Sagot ni Elena na may halong pait at pag-asa. Umalis si Keyan nang hindi na nakapagsalita pa, ngunit iniwan niya kay Elena ang isang damdaming mahirap pangalanan. Sa loob ng silid habang yakap ang recorder na kanyang nakuha, na itanong ni Elena sa sarili, hanggang kailan niya kayang tiisin ang lahat ng ito para sa kapakanan ng isang matandang itinuring na niyang sariling ina. At bakit sa kabila ng lahat ang lalaking amo niya ang siyang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy? Ang bawat paghinga ni Elena ay tila isang nakaw na sandali sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyon. Lumalim na ang gabi at ang tanging liwanag na nagmumula sa labas ay ang malamig na sinag ng buwan na tumatagos sa malalaking bintana na lumilikha ng mahahabang anino sa sahig. Hindi mapakali si Elena sa loob ng kanyang maliit na silid. Ang recorder na kanyang natagpuan sa ilalim ng punda ni Nanay Carmen ay nawawala. Natatakot siya na baka nakuha ito ni Marikit o ng isa sa mga tauhan sa loob ng bahay. Sa kabila ng panganib nagpasya siyang lumabas at balikan ang silid ng matanda, umaasang baka nahulog lamang ito sa pagitan ng mga gamit. Dahan-dahan ang bawat hakbang niya, iniingatan na huwag lumikha ng anumang tunog ang kanyang mga yapak sa makinis na sahig. Habang papalapit siya sa dulo ng pasilyo, isang mahinang liwanag ang nagmumula sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Balak sana niyang dumaan ng mabilis, ngunit ang boses na narinig niya mula sa loob ay nagpatigil sa kanyang mundo. Ito ang boses ni Marikit, ngunit hindi ang maamo at malambing na boses na ipinapakita nito kay Keyan. Ito ay isang boses na puno ng panunuya at kasakiman. I can't wait for this to be over, Anton. Sawang-sawa na ako sa pag-arte na parang mahal ko ang lalaking iyon at ang ulyanin niyang ina. Ang wika ni Marikit na sinundan ng isang mahabang buntong hininga ng pagkainip. Nanigas si Elena sa kanyang kinatatayuan. Ang tinutukoy ni Marikit ay si Anton, ang pinagkakatiwalaang kaibigan at katuwang sa negosyo ni Keyan. Ang tunog ng pag-ikot ng baso sa ibabaw ng mesa ay narinig na tila nagpapahiwatig ng kanilang pagdiriwang. Relax, mahal. Malapit na tayong magtagumpay. Tugon ni Anton ang boses nito ay may halong katiyakan at tuso. Kapag napirmahan na ni Keyan ang final merger papers sa susunod na linggo, mawawalan na siya ng kontrol sa kumpanya. At ang lahat ng ari-arian na pinaghirapan ng tatay niya, mapupunta na sa atin. We've manipulated the books well enough. Hindi niya mapapansin ang unti-unting pagkawala ng pondo hanggang sa huli na ang lahat. Naramdaman ni Elena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng dalawa ay tila mga lason na pilit pumapatay sa kanyang tiwala sa sangkatauhan. Ang pagtataksil ay hindi lamang sa pag-ibig, kundi pati na rin sa pamilya at sa lahat ng pinahahalagahan ni Keyan.
At paano ang matanda, tanong ni Marikit, ang tono ng boses ay tila tinutukoy lamang ang isang basurang kailangang itapon. Hindi ko na kayang tiisin ang amoy at ang presensya niya sa bahay na ito pagkatapos nating makuha ang lahat. Tumawa si Anton, isang tunog na walang bahid ng konsensya. Huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako ng isang pasilidad sa probinsya. Isang nursing home na mura pero malayo. Doon natin siya itatapon pagkatapos ng kasal niyo ni Keyan. Let her rot there while we enjoy the wealth. After all, her silence is what we need. Napahawak si Elena sa pader upang hindi matumba. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa galit at habag para kay Nanay Carmen at kay Keyan. Ang lalaking pinoprotektahan niya ay kasalukuyang niyayakap ang mismong mga demonyong unti-unting nagnanakaw sa kanyang buhay. Sa sandaling iyon, naalala ni Elena ang maliit na sandali ng kabutihan ni Nanay Carmen kaninang hapon. Nang dinalhan niya ito ng pagkain, Len, na naglagay ang matanda ng isang maliit na candy sa bulsa ng kanyang apron, isang tahimik na pasasalamat na nagpaiyak sa kanya. Iyon ang kanyang golden moment, ang paalala na sa kabila ng dumi ng mundong ito, may mga pusong nananatiling dalisay. Kailangang malaman ni Keyan ang lahat. Hindi siya pwedeng manahimik. Ngunit sa kanyang pagmamadali na lumayo at tumakas mula sa nakakasulasok na usapang yon, ang kanyang paa ay hindi sinasadyang tumama sa isang malaking plorera na nakalagay sa pedestal sa labas ng pinto. Ang marupok na plorera ay nawalan ng balanse at bumagsak sa sahig na lumikha ng isang matinding tunog ng pagkakabasag na tila bumiyak sa katahimikan ng buong mansyon. Ang bawat piraso ng porselana ay nagkalat na tila mga kristal na sumasalamin sa panganib na kinasusuungan ni Elena. Agad na tumigil ang usapan sa loob ng library. Ang tunog ng mabilis na mga hakbang patungo sa pinto ay narinig. Napasandal si Elena sa madilim na sulok ng pasilyo, ang kanyang hininga ay pigil na pigil habang ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa takot. Ang pinto ay bumukas ng malakas at ang anino ni Anton ay humaba sa sahig na tila isang halimaw na naghahanap ng kanyang biktima. Ang liwanag mula sa loob ng library ay tumama sa mukha ni Anton na kasalukuyang may hawak na matalim na tingin habang sinusuri ang bawat anggulo ng kadiliman. Sino ang nariyan? Ang sigaw ni Anton, ang kanyang boses ay puno ng pagbabanta na tila isang kulog sa gitna ng gabi. Nararamdaman ni Elena ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo habang ang anino ni Anton ay papalapit ng papalapit sa kanyang pinagtataguan. Paano niya maililigtas ang kanyang sarili? At higit sa lahat, paano niya maililigtas ang mag-inang walang kamalay-malay na ang kanilang katapusan ay nakaplano na sa likod ng mga nakasara at madidilim na pinto? Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng mansyon ay tila napuno ng lason nang magsimulang kumilos si Marikit upang isakatuparan ang kanyang malupit na balak. Hindi pa man lubos na nakakabawi si Elena mula sa takot sa library, isang matinis na hiyaw na bumasag sa katahimikan ng gabi ang narinig mula sa silid ni Nanay Carmen. Ang tunog ng pagtakbo ng mabibigat na yapak ni Keyan sa pasilyo ay nagpahiwatig ng kanyang pag-aalala at sa kanyang pagbukas ng pinto nang marahas isang nakapanlulumong eksena ang bumungad sa kanya. Si Marikit ay nakasalampak sa sahig, ang kanyang pisngi ay may mahahabang bakas ng kalos na tila galing sa matutulis na kuko at ang kanyang marangyang damit ay may mga punit. Sa kabilang sulok, si Nanay Carmen ay nakahawak sa kanyang braso habang nanginginig ang buong katawan ng kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig sa sobrang takot. Si Elena naman ay nakatayo sa gitna, gulo ang buhok at tila hindi makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Keyan, buti dumating ka. Ang pagtangis ni Marikit, ang kanyang boses, ay puno ng pait at huwad na takot habang mabilis na lumapit sa lalaki at yumakap sa binti nito. I tried to stop her,
Nakita ko siyang kinukuha ang mga alahas ni Nanay Carmen sa loob ng cabinet. Noong pinigilan ko siya, bigla siyang nagwala. Sinaktan niya ako, Keyan, at pati si Nanay hindi niya pinatawad. Naramdaman ni Elena ang pag-ikot ng paligid. Ang tuyong lalamunan niya ay tila tinikang hindi makabigkas ng salita sa sobrang gulat. Hindi po totoo yan, Sir Keyan. Ang pilit na pagsalita ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig at halos pabulong na dahil sa bigat ng dibdib. Kakarating ko lang po rito. Si Ma'am Marikit ang sinungaling ka. Ang putol ni Marikit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malademonyong ningning sa kabila ng mga luha. Tingnan mo ang mga pasa ni Nanay Keyan. Look at your mother. She's traumatized because of this woman. Lumapit si Keyan sa kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Nanay Carmen. Naisabihin niyo sa akin ang totoo. Sinaktan ba kayo ni Elena? Ang tanong ni Keyan, ang boses, ay puno ng dusa at pag-asa na sana ay magmali ang kanyang naririnig. Tumingin si Nanay Carmen kay Elena, ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng tawad. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang bahagyang paggalaw ng kamay ni Marikit na tila may ipinapaalalang banta, isang lihim na panganib na alam nilang dalawa lamang. Sa ilalim ng matinding takot para sa kaligtasan ng kumpanya at buhay ng kanyang anak, marahang tumango ang matanda habang ang mainit na luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga kulubot na pisngi. Kasabay nito ang pagpasok ni Anton sa silid, may hawak na isang folder na puno ng mga dokumento. Kaya I hate to say this pero tama si Marikit. I did some background check. Elena has a history of huge debts and legal troubles in her previous workplace. She's desperate for money, and it seems she's been planning this from the start. Ang bawat salitang binitawan ni Anton ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Keyan. Ang tiwala na nagsisimula pa lamang tumubo ay biglang tinangay ng malakas na bagyo ng pag-aalinlangan at galit. Tumingin si Keyan kay Elena, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng anumang init, kundi isang malamig at matalim na pagkamuhi. Naniwala ako sa iyo, Elena. Akala ko, ikaw ang magiging katuwang ko sa pag-aalaga kay nanay. Ang wika ni Keyan, ang kanyang boses ay gumaralgal dahil sa pinaghalong galit at panghihinayang. Pero isa ka lang palang mapagpanggap. Ginamit mo ang kahinaan ng ina ko para sa sarili mong interes. Lumayas ka. Ngayon din umalis ka sa pamamahay na ito bago ko pa makalimutan na babae ka at ipakulong kita. Sir, please. Ang pagmamakaawa ni Elena, ang kanyang mga tuhod, ay tila bibigay na habang ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa walang humpay na pag-agos ng luha. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Keyan. Hinawakan siya ni Anton sa braso ng marahas at kinaladkad palabas ng silid. Habang dumadaan sa pasilyo, nakita ni Elena si Marikit na bahagyang nakangisi sa kanya, isang nangising nagpapatunay ng tagumpay ng kasamaan. Lumabas si Elena sa mansyon na walang dalang anuman, kundi ang kanyang dangal na kasalukuyang niyuyurakan. Sa labas ang kalangitan ay tila nakikiramay sa kanyang pighati nang magsimulang bumagsak ang malalakas na butil ng ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang balat ay tila mga karayom na nanunuot sa kanyang kalamnan. Sa gitna ng madilim na kalsada, huminto si Elena at lumingon sa naglalakihang ilaw ng mansyon. Naglakad siya palayo, ang kanyang mga yapak ay nawawala sa agos ng tubig sa kalsada. Ngunit bago siya tuluyang lumisan, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa bintana ng silid ni Nanay Carmen. Ang kanyang huling alaala ay ang mukha ng matanda na nakadungaw, tila isang ibong nakakulong na hindi na muling makakalipad. Naiwan ang isang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Elena habang siya ay nilalamon ng kadiliman ng gabi. Paano niya mapapatunayan ang kanyang katapatan sa isang lalaking pinili ang mabulag ng kasinungalingan
kaysa maniwala sa tibok ng kanyang sariling puso. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok, ngunit ito ay isang katahimikang walang dalang kapayapaan. Magmula ng lisanin ni Elena ang tahanan, ang dating init na dahan-dahang namumuo ay biglang naglaho na tila isang kandilang hinipan ng malakas na hangin. Si Marikit sa kabilang banda ay nagpapakasasa sa kanyang tagumpay. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay puno ng pagmamalaki, habang ang kanyang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa malawak na sala na tila isang mapanuyang awit para sa mga pusong nagdurusa. Sa loob ng madilim na silid kung saan nananatiling nakakulong si Nanay Carmen, ang oras ay tila huminto. Ang lalamunan ng matanda ay tuyot na parang tigang na lupa, at ang kanyang sikmura ay humihingi ng kahit katiting na sustansya. 2 araw na siyang hindi pinapakain ng maayos ni Marikit bilang parusa sa kanyang tangkang pagpanig kay Elena. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino sa dingding at ang kanyang sariling mga luha na unti-unti nang nauubos. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na at ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay nagdudulot ng matinding hapo. Samamantala, sa kanyang opisina, pilit na ibinabaon ni Keyan ang kanyang sarili sa mga tumpok ng dokumento at mga ulat ng kumpanya. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging abala, ang mukha ni Elena ay patuloy na sumasagi sa kanyang gunita. Naaalala niya ang paraan ng pagtingin ng dalaga sa kanya, isang tinging puno ng katapatan na pilit niyang tinalikuran. Ang bawat pirma niya sa mga kontratang ibinibigay ni Anton ay tila walang saysay, at ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang kaibigan ay tila hindi na umaabot sa kanyang pangunawa. Ang kanyang puso ay tila isang abandonadong gusali, malamig at walang buhay. Gabi na nang makauwi si Keyan. Ang mansyon ay balot ng kadiliman maliban sa ilang ilaw sa pasilyo. Naglakad siya patungo sa kusina, umaasang may naghihintay na mainit na gatas o kahit anong pagkaing magpapakalma sa kanyang naguguluhang isipan. Ngunit ang counter ay malinis at walang laman. Walang amoy ng tsaa, walang bakas ng kalinga. Doon niya lubos na naramdaman ang kawalan ni Elena. Napagtanto niya na ang mga maliliit na bagay na ginagawa ng dalaga ang tunay na nagpapatakbo sa init ng kanyang tahanan. Dahil sa hindi maipaliwanag na kaba, nagtungo si Keyan sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inikot ang hawakan ng pinto na lumikha ng isang mahabang tunog ng pag-aray ng luma at kinakalawang na bakal. Ang bumungad sa kanya ay isang eksenang wumasak sa natitira niyang lakas. Si Nanay Carmen ay nakahandusay sa malamig na sahig malapit sa kanyang higaan. Ang kanyang balat ay maputlang maputla na parang papel at ang kanyang mga daliri ay nakakuyom sa kanyang dibdib. Nay, nanay, ang sigaw ni Keyan, ang kanyang boses ay puno ng panginginig habang mabilis na lumalapit at binubuhat ang matanda. Ang katawan ni Nanay Carmen ay tila isang balangkas na lamang ng buto at balat napakagaan at walang lakas. Sa loob ng ospital, ang amoy ng gamot at ang puting dingding ay lalong nagpabigat sa dibdib ni Keyan. Nakaupo siya sa labas ng emergency room, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang hinihintay ang balita mula sa mga doktor. Nang lumabas ang manggagamot, ang mukha nito ay hindi nagpapakita ng anumang ngiti, kundi isang seryosong ekspresyon na tila may dalang mabigat na hatol. Stable na ang kondisyon niya, pero kailangan niyang manatili rito para sa obserbasyon. Ang simula ng doktor habang tinitingnan si Keyan ng diretso sa mga mata. Bagsak ang kanyang katawan dahil sa dehydration at matinding malnutrition. Parang ilang araw na siyang hindi kumakain ng maayos at may mga bakas din ng stress at trauma sa kanyang puso. Tumigil ang tibok ng mundo ni Keyan. Malnutrition, pero ang sabi ni Marikit, hindi ko alam kung ano ang sinabi sa iyo ng iba, pero ang katawan ng ina mo ang nagsasabi ng totoo. Ang putol ng doktor ang boses
ay puno ng pagsumbat. Anong klaseng anak ka? Paano mo hinayaang umabot sa ganitong punto ang kalagayan ng sarili mong ina sa loob ng sarili mong tahanan? Kung hindi mo siya dinala rito agad, baka hindi na siya umabot sa umaga. Ang bawat salita ng doktor ay tila mga latigo na humahampas sa likod ni Keyan. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang kanyang mga tuhod ay tila bibigay na sa bigat ng katotohanang kasalukuyang sumasampal sa kanya. Tumingin siya sa nakasarang pinto ng kwarto ng kanyang ina habang ang isang katanungan ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan, isang katanungang nagdudulot ng matinding takot sa kanyang buong pagkatao. Sino nga ba ang tunay niyang pinagkatiwalaan at anong mga lihim pa ang nagtatago sa likod ng maamong mukha ng babaeng balak niyang pakasalan? Ang mansyon ay tila isang malaking libingan ng mga alaala habang naglalakad si Keyan sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang mga paghinga na tila naghahanap ng katarungan sa gitna ng nakabibinging katahimikan. Nagtungo siya sa silid ng kanyang ina upang kumuha ng ilang mahahalagang kagamitan para sa pananatili nito sa ospital. Bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkukulang bilang anak, at ang bawat gamit na kanyang nahahawakan ay tila may dalang bigat ng pagsisisi. Sa kanyang paghahanap sa loob ng aparador, hindi sinasadyang nasagi ng kanyang siko ang isang maliit na kahon na yari sa Nara. Ang kahon na ito na punong-puno ng alikabok ay ang kaban ng pamana na iniwan ng kanyang yumaong ama. Ang pagbagsak nito sa sahig ay lumikha ng isang tuyot na tunog ng kahoy na tumama sa matigas na ibabaw na nagresulta sa pagbukas ng takip nito at pagkalat ng mga lumang sulat at larawan. Habang maingat na pinupulot ni Keyan ang mga gamit, isang maliit at itim na bagay ang gumulong mula sa ilalim ng mga papel. Isang lumang recorder. Napakunot ang noo ni Keyan. Hindi niya matandaan na may ganitong kagamitan ang kanyang ama. Dahil sa udyok ng kuryosidad at isang hindi maipaliwanag na kaba, pinindot niya ang pindutan ng aparato. Ang tunog ng pag-ikot ng maliliit na piyesa sa loob ay narinig. At pagkalipas ng ilang segundo, isang boses ang pumuno. Sa buong silid, isang boses na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Hindi mo ba talaga pipirmahan ang dokumentong ito, matanda ka? Ang boses ni Marikit ay pumailan lang, ngunit hindi ito ang maamong boses na nakasanayan ni Keyan. Ito ay puno ng puot at panunuyaya. Huwag kang mag-alala, kapag nakuha na namin ni Anton ang lahat, hindi mo na kailangang magdusa rito. Itatapon ka namin sa isang lugar kung saan wala nang makakarinig sa mga reklamo mo. Nanigas ang buong katawan ni Keyan. Ang bawat salita ay tila isang patalim na unti-unting humihiwa sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang mahinang paghikbi ng kanyang ina, isang tunog ng pagsuko na wumasak sa kanyang puso. Sinundan ito ng boses ni Anton, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, na tumatawa habang pinaplano ang pagbagsak ng kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang huling bahagi ng recording. Ang boses ni Elena ay narinig mahina at malumanay, tila isang anghel sa gitna ng impyerno. Nanay, wag po kayong susuko. Mahal na mahal po kayo ni Sir Keyan. Marahil ay nabubulagan lang po siya ngayon, pero darating ang araw na makikita niya rin ang katotohanan. Nandito po ako, hindi ko po kayo iiwan. Nabitawan ni Keyan ang recorder. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at napaupo siya sa malamig na sahig habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Ang bawat luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila nagdadala ng lahat ng bigat ng kanyang pagkakamali. Elena, ang babaeng itinaboy niya sa ulan, ang babaeng hinyaan niyang yurakan, ang dangal ang siya palang tanging nagmamahal sa kanyang ina. Nang totoo, ang bawat alaala ng kanyang pagiging malupit kay Elena ay tila mga aninong sumasakal sa kanya. Ang paraan ng pagtingin ng dalaga sa kanya bago ito lumisan, isang tingin ng labis na sakit at pagkadismaya, ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan.
Paano siya naging ganito kadesperado para sa utang na loob na kinalimutan niya ang tunay na halaga ng katapatan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng hawakan ng pinto ay narinig. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang liwanag mula sa pasilyo ay lumikha ng isang mahabang anino sa sahig. Isang boses na puno ng huwad na pag-aalala ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. "Kayan, mahal, andyan ka ba? Bakit hindi ka pa bumabalik sa ospital?" Ang tanong ni Marikit habang pumasok sa silid. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Keyan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng pagmamahal o pagtitiwala. Sa halip, ang mga ito ay puno na ng isang malamig at naglalagablab na puot. Nakita ni Marikit ang recorder na nasa sahig at ang kanyang mukha ay agad na nawalan ng kulay, tila isang bangkay na nakita ang sarili nitong hatol. "Ano yan, Kian?" Ang nauutal na tanong ni Marikit, ang kanyang boses ay tila isang ibong nawalan ng pakpak. Tumayo si Kian, ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo nang magsalita siya. Ang tanong, Marikit, ay kung handa ka na bang harapin ang lahat ng kasinungalingang itinanim mo sa tahanang ito. Nanatiling nakatayo ang dalawa sa gitna ng silid. Ang bawat segundo ay tila isang banta ng isang malakas na pagsabog. Paano maililigtas ni Marikit ang kanyang sarili mula sa galit ng isang lalaking nalaman na ang lahat at ano ang susunod na hakbang ni Keyan upang mahanap ang babaeng kanyang sinira ang buhay? Ang malamig na hangin sa loob ng silid ay tila naging yelo nang magtama ang paningin ni Keyan at Marikit. Hawak pa rin ni Keyan ang lumang recorder, ang kanyang mga daliri ay mariing nakakuyom dito na tila ba ito ang tanging sandigan ng kanyang katinuan. Sa isang iglap, binalot ng isang mapagkunwaring maskara ang kanyang mukha. Pinilit niyang pakalmahin ang naglalagablab na puot sa kanyang dibdib at pinalitan ito ng isang anyo ng matinding pagkapagod. Hindi pa ito ang oras upang ilantad ang lahat. Kailangan niyang maging mas matalino sa mga ahas na matagal nang naninirahan sa kanyang tahanan. Wala ito, Marikit. Mga lumang voice recordings lang ni Papa tungkol sa mga proyekto niya noon. Akala ko ay may mahahalaga siyang habilin bago siya nawala. Pero puro business matters lang pala. Ang wika ni Keyan, ang kanyang boses, ay naging paos at mababa. Sadyang ipinapakita ang pagod na nararamdaman. Bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Marikit at ang kanyang nangangatog na mga tuhod ay muling tumatag. Lumapit siya kay Keyan at dahan-dahang humawak sa braso nito, isang paghawak na nagdulot ng matinding pagkasuklam sa kalooban ng lalaki. "Akala ko naman kung ano na, babe. Nakakatakot ka kasing tumingin kanina. You should rest. Masyado ka ng stress dahil sa kalagayan ni nanay at sa merger sa kumpanya." Pinilit ni Keyan na hindi bawin ang kanyang braso. "I'm fine. Babalik na ako sa ospital. I just need to get some of nanay's things. Mauna ka na sa kwarto." Nang makaalis si Marikit, mabilis na itinago ni Keyan ang recorder sa loob ng kanyang safe na tanging siya lamang ang nakakaalam ng kombinasyon. Sa loob ng sasakyan patungo sa ospital, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang pait. Ang bawat ilaw ng lungsod na kanyang nadadaanan ay nagpapaalala sa kanya ng mga gabing mabulag siya ng kasinungalingan habang ang kanyang ina ay nagdurusa sa dilim. Pagdating sa ospital, ang amoy ng antiseptiko at ang puting liwanag ng pasilyo ay tila sumalubong sa kanyang nagluluksang puso. Pumasok siya sa silid ni Nanay Carmen at nakitang mahimbing itong natutulog, ang mga tubo ng swero ay nakakabit sa payat nitong braso. Lumapit si Keyan at dahan-dahang lumuhod sa tabi ng kama. Kinuha niya ang nanginginig at kulubot na kamay ng ina at idinikit ito sa kanyang noo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hinayaan ni Keyan na dumaloy ang kanyang mga luha. "Naipatawarin niyo ako. Napakawalang kwenta kong anak para hindi mapansin ang lahat ng pasakit na dinaranas niyo." Ang bulong niya, ang kanyang boses, ay gumaralgal sa tindi ng emosyon. "Pangako hinding-hindi na kayo masasaktan muli.
Babawiin ko ang lahat ng kinuha nila sa atin. Kinabukasan pumasok si Keyan sa kumpanya na tila ba walang nangyari. Ang kanyang bawat kilos ay kalkulado, ang bawat salita ay may dalawang kahulugan. Nang pumasok si Anton sa kanyang opisina, sinalubong niya ito ng isang ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Keyan, my friend, kumusta na ang nanay mo? Don't worry about the office, ako na ang bahala rito. Just focus on signing the final merger documents para ma-finalize na natin ang lahat by next week. Ang masayang wika ni Anton habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa ni Keyan. Tiningnan ni Keyan ang folder at pagkatapos ay tumingin siya kay Anton. Salamat, Anton. I don't know what I would do without you. Mayroon pala akong gustong ipakita sa'yo. Isang bagong investment opportunity na inalok sa akin kagabi. Malaking pondo ang kailangan pero triple ang balik nito sa loob ng isang buwan. Gusto kong ikaw ang humawak nito sa labas ng merger. Kislap ng kasakiman ang nakita ni Keyan sa mga mata ni Anton. Ito ang lason na dahan-dahang papatay sa mga plano ng kanyang kalaban. Alam niyang kakagat si Anton sa pain dahil ang mga taong tulad nito ay hinding-hindi nakakaramdam ng sapat. Nang mag-isa na lamang si Keyan, kinuha niya mula sa kanyang drawer ang isang private investigator's report. Ito ang mga impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Elena. Ang bawat litrato ng dalaga na nasa loob ng ulat ay tila isang haplos sa kanyang sugatang kaluluwa. Naalala niya ang bawat gabi na si Elena ang naghahanda ng kanyang mga pangangailangan nang walang hinihinging kapalit. Dahil sa matinding pangungulila, tumayo si Keyan at lumabas upang bumili ng isang baso ng mainit na gatas mula sa isang malapit na kafe. Habang hawak niya ang baso na nagbibigay ng init sa kanyang mga palad, naupo siya sa isang bakanting upuan at pinanood ang mga taong naglalakad. Ito ang golden moment na kanyang pinahahalagahan, ang simpleng alaala ng kalinga ni Elena na tila isang anino na laging sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Napagtanto niya na ang karangyaan ay walang kwenta kung ang taong tunay na nagpahalaga sa kanya ay itinaboy niya ng dahil sa maling paniniwala. Pagbalik niya sa opisina, nakita niyang naghihintay na muli si Anton kasama na si Marikit. Ang mukha ng dalawa ay puno ng pagmamadali at tila may itinatagong kaba. Babe, why don't you sign the merger papers now? Mas mabuti na ang tapos na ang lahat para makapag-focus na tayo sa wedding preparation natin. Ang sabi ni Marikit, ang kanyang boses, ay tila isang matamis na awit na puno ng panlilinlang. Kinuha ni Keyan ang kanyang ballpen. Ang dulo nito ay dahan-dahang lumapat sa puting papel sa ibabaw mismo ng linyang dapat niyang pirirmahan. Ramdam niya ang mga mata ni na Anton at Marikit na nakatitig sa bawat galaw ng kanyang kamay na tila mga buwitreng handang sumakmal sa kanilang biktima. Ang bawat segundo ng katahimikan sa loob ng silid ay nagpapatindi sa tensyong nararamdaman ng lahat. Kung pipirmahan ni Keyan ang dokumentong ito, ibibigay niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa mga kamay ng mga taong sumira sa kanyang ina. Ngunit kung hindi, baka masira ang kanyang plano na hulihin sila sa sarili nilang bilyo. Napahinto ang kamay ni Keyan at dahan-dahang nag-angat siya ng tingin sa dalawa. Ang isang katanungan ay nabuo sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang pag-arte na ito bago tuluyang sumabog ang kanyang galit? Hindi muna ngayon. May kailangang ayusin sa huling pahina ng kontratang ito bago ko ibigay ang aking pirma. Ang boses ni Keyan ay malamig at walang bahid ng emosyon habang dahan-dahan niyang inilalayo ang pluma mula sa papel. Ang sadyang pag-atras niyang ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aalab na kasakiman ni na Anton at Marikit. Nakita ni Keyan ang mabilis na pagdaan ng pagkadismaya sa mga mata ng kanyang kaibigan at ang pagkuyom ng mga palad ni Marikit sa ilalim ng mesa. Sa loob ng kanyang dibdib, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang krusigada ng pagsisisi.
Pagkalipas ng ilang oras natagpuan ni Keyan ang kanyang sarili sa gitna ng isang masukal at masikip na eskinita sa dulo ng lungsod. Ang hangin dito ay mabigat, puno ng amoy ng matapang na sabong panlaba at ang halumigmig ng maruming tubig na umaagos ng dahan-dahan sa gilid ng kalsada. Malayo ito sa nagniningning na marmol ng kanyang mansyon, ngunit dito niya naramdaman ang tunay na bigat ng kanyang kasalanan. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tiyangge na nagsisilbi ring laundry shop. Doon sa ilalim ng isang bumbilyang aandap-andap, nakita niya si Elena. Ang babaeng dati ay maayos na nag-aalaga sa kanyang ina ay kasalukuyang nakayuko sa ibabaw ng isang malaking planggana. Ang bawat kuskus niya sa makapal na tela ay tila isang pagpaparusa sa kanyang sariling katawan. Ang kanyang mga kamay na dati ay banayad na humahaplos sa noo ni Nanay Carmen ay kasalukuyang namumula na mamaga at may mga sugat dahil sa matapang na kemikal ng sabon. Naramdaman ni Keyan ang paninikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat butil ng pawis na dumadaloy sa mukha ni Elena ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang konsensya. Siya ang dahilan kung bakit ang isang dalisay na kaluluwa ay kailangang magdusa sa ganitong paraan. Ang kanyang internal na pagguho ay hindi na mapigilan. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao ay tila nagiging abo sa harap ng katotohanang kanyang binaliwala. Elena, ang mahina niyang tawag, ang kanyang boses ay tila isang pakiusap na nawawala sa ingay ng kapaligiran. Natigilan ng dalaga. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita ni Keyan ang isang pader ng yelo na nakatayo sa pagitan nila. Walang galit sa mga mata ni Elena, kundi isang malalim na pagkapagod at kawalan ng pag-asa na mas masakit pa kaysa sa anumang sumbat. Sir Keyan, bakit po kayo nandito? Baka po madumihan ang mamahalin ninyong sapatos sa lugar na ito. Ang wika ni Elena, ang kanyang boses ay formal, ngunit walang buhay. Patawad, Elena. Nalaman ko na ang lahat. Nalaman ko ang ginawa ni na Marikit at Anton. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko sa pagtataboy ko sa'yo. Ang boses ni Keyan ay nanginginig, ang kanyang mga kamay ay tila gustong abutin ng dalaga, ngunit natatakot na baka lalong madumihan ang natitirang dangal nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elena habang pinupunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang maruming tapis. Huli na po ang lahat, sir. Ang mga salitang binitawan ninyo noong gabing iyon ay tila mga sugat na hinding-hindi na maghihilom. Ang utang na loob ko sa inyo ay binayaran ko na ng aking pagod at kahihiyan. Wala na po tayong dapat pag-usapan pa. Tumalikod si Elena upang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, ngunit kasabay nito ang biglang pagdilim ng kalangitan. Ang bawat patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa bubong na yero na lumilikha ng isang malakas at magulong ritmo. Mabilis na kumilos si Keyan. Hindi niya pinansin ang sariling pagkabasa. Sa halip, hinubad niya ang kanyang mamahaling coat at maingat na itinabong ito sa ibabaw ng mga tumpok ng malilinis na damit na katatapos lang labhan ni Elena upang hindi ang mga ito mabasa ng ulan. Ito ang kanyang golden moment, isang maliit na kilos ng proteksyon para sa tanging bagay na pinaghihirapan ng babaeng kanyang sinaktan. Nagulat si Elena sa ginawa ng lalaki. Sandali silang nagkatitigan sa gitna ng malakas na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanilang mga mukha ay tila mga luhang hindi nila mailabas. Isang kakaibang init ang dumaloy sa pagitan nila, isang kislap ng lumang kalinga na pilit nilang itinatago. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako agad, Elena. Gusto ko lang malaman mo na kailangan kita. Kailangan ka ni nanay. Ang bulong ni Keyan bago siya dahan-dahang lumayo. Habang naglalakad si Keyan patungo sa kanyang sasakyan, hindi niya napansin na sa dulo ng madilim na eskinita, isang marangyang sasakyan ang nakaparada. Sa loob nito, nakamasid ang mga mata ni Marikit
na punong-puno ng apoy ng selos at puot. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa leather na upuan ng sasakyan habang pinapanood ang tagpong yon. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinataas ang salamin ng kanyang bintana. Hindi pa tayo tapos basura. Kung akala mo ay mababawi mo si Keyan nang ganoon kadali nagkakamali ka. Ang bulong ni Marikit sa sarili, ang kanyang boses, ay tila isang sumpa na nanunuot sa lamig ng gabi. Naiwan si Elena na nakatitig sa coat ni Keyan na kasalukuyang basa na ng ulan habang ang isang katanungan ay pilit na gumagapang sa kanyang puso. Hanggang kailan mo kayang takbuhan ng isang taong ang bawat pagsisisi ay tila isang taling humihila sa'yo, pabalik sa sakit na pilit mong kinalilimutan. Kinabukasan ang sinag ng araw ay hindi nagawang pawiin ang lamig sa puso ni Elena. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga nilabhang damit, isang pamilyar na bulto ang tumambad sa pintuan ng laundry shop. Si Marikit suot ang isang mamahaling bestida na tila nangungutya sa abang kalagayan ng lugar ay nakatayo habang pinagmamasdan siya ng may pandidiri. Ang matalim na tingin nito ay tila mga punyal na handang sumaksak sa kahit anong oras. Hindi ko akalain na aabot ka sa ganitong kaawa-awang kalagayan, Elena. Ang bungad ni Marikit ang kanyang boses ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa hangin. Pero alam mo, hindi pa rin yan sapat para bayaran ang panghihimasok mo sa buhay ko. Nagpatuloy si Elena sa kanyang ginagawa, pinipilit na huwag pansinin ang presensya ng mapanirang babae. Ngunit ang mga susunod na salita ni Marikit ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Kung inaakala mong mapipigilan mo ang kasal namin ni Keyan, nagkakamali ka. At para makasiguro akong hindi ka na magpapakita sa kanya, gusto kong umalis ka sa lungsod na ito bago sumapit ang gabi ng engagement party namin. Kung hindi, baka biglang magsara ang maliit na charity clinic kung saan nagpapagamot ang kapatid mo. Alam mo naman sigurong kaya kong bilhin ang lupang kinatatayuan ni Sean, hindi ba? Nanginig ang mga daliri ni Elena. Ang pananakot ni Marikit ay hindi lamang nakatuon sa kanya, kundi sa buhay ng kanyang inosenteng kapatid. Ang kawalang katarungan ay tila isang malaking pader na hindi niya kayang akyatin. Sa gitna ng kanyang pagluha, tanging katahimikan ang naging sagot niya kay Marikit, isang katahimikang nagpapahiwatig ng kanyang mapait na pagkatalo. Dumating ang gabi ng pinakahihintay na engagement party. Ang isang sikat na hotel sa sentro ng lungsod ay napuno ng mga kilalang personalidad, mga negosyante at mga miyembro ng mataas na lipunan. Ang pamilya ni Marikit ay nasa unahan nakangiti at nagdiriwang dahil sa nalalapit nilang tagumpay sa pag-angkin sa imperyo ni Keyan. Si Anton ay nasa isang sulok nakikipag-usap sa mga kasabwat-tiwala na ang kanyang lihim na paglipat ng pondo ay hindi matutuklasan. Ngunit sa likod ng marangyang okasyong ito, ang puso ni Keyan ay nag-aalab sa pagnanasang maibalik ang hustisya. Suot ang kanyang pinakamaayos na tuxedo, naglakad siya patungo sa entablado nang may malamig na determinasyon. Bawat hakbang niya ay tila nagbabadya ng isang paparating na unos. Nang humarap siya sa madla, ang lahat ay tumahimik naghihintay sa kanyang matatamis na salita para sa kanyang nobya. Si Marikit na nakasuot ng kumikinang na gown ay nag-aabang sa ibaba ng entablado. Pilit niyang ipinapakita ang mukha ng isang masayang babae, ngunit ang pagkuyom ng kanyang mga palad ay nagpapahiwatig ng kanyang labis na kaba. Nang mag-abot siya ng kamay upang umakyat sa entablado, dahan-dahang umatras si Keyan at iniwasan ang kanyang palad. Isang kilos na nagdulot ng mga pagbubulungan sa mga bisita. Ito ang golden moment ni Keyan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang isang maliit na angel pin na nakakabit sa lapel ng kanyang suit, ang huling regalo sa kanya ng kanyang ina bago ito magkasakit. Ang malamig na metal nito ay nagbigay sa kanya ng lakas na tapusin ang laban na ito. Ngayong gabi, ang panimula ni Keyan ang kanyang boses
ay umaalingaw sa buong bulwagan. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Meron akong isang napaka-espesyal na regalo para sa babaeng magpapabago ng buhay ko at para sa mga taong nag-akalang kaya nilang bilhin ang dangal ng aking pamilya. Dahan-dahan ang malaking screen sa likuran ng entablado ay nagsimulang magliwanag. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon dito, naghihintay ng mga larawan ng matamis na pagmamahalan. Ngunit ang unang lumabas ay hindi ang inaasahan nila. Ang liwanag mula sa projector ay tumama sa mukha ni Marikit at ang bawat sinag nito ay tila nagsisilbing tanglaw upang ilantad ang madilim na katotohanang matagal na niyang ibinabaon sa limot. Sa gitna ng katahimikan, isang katanungan ang naiwan sa isipan ng mga manonood. Handang isakripisyo ni Keyan ang reputasyon ng kanyang pamilya upang tuluyang durugin ang mga taong nagpanggap na kakampi. Ngunit paano niya aayusin ang mga piraso ng kanyang sariling buhay na nawasak ng kanyang matagal na pagkabulag? Ang malaking telon sa likuran ni Keyan ay unti-unting napuno ng mga gumagalaw na imahe at ang buong bulwagan na kanina ay puno ng masayang usapan ay biglang binalot ng isang nakakapanindig balahibong katahimikan. Sa halip na mga nakakakilig na larawan ng magkasintahan ang bumungad sa lahat, ay isang lumang video mula sa nakatagong kamera sa loob ng mansyon. Malinaw na nakarehistro sa screen ang mabilis na pagdapo ng palad ni Marikit sa pisngi ni Nanay Carmen, kasunod ang walang awang pagkaladkad nito sa matanda patungo sa madilim na bodega. Ang bawat mahinang pag-iyak ng ina ni Keyan na umaalingaw sa mga speaker ay tila mga punyal na sabay-sabay na sumaksak sa dibdib ng mga bisita. Kasunod nito ay ang audio recording na nakuha ni Elena. Ang malamig at mapanuyang boses ni na Anton at Marikit ay malinaw na ipinarinig ang kanilang sabwatang ubusin ang kaban ng kumpanya at itapon si Nanay Carmen sa isang bulok na pasilidad. Ang mukha ng mga magulang ni Marikit na nakaupo sa unahan ay mabilis na nawalan ng kulay, tila mga ribultong binuhusan ng malamig na tubig. Dahil sa matinding kahihiyan, itigil niyo yan. Kasinungalingan lahat ng yan. Keyan, maniwala ka sa akin. Edited ang video na yan. Ang pilit na pag-iyak ni Marikit habang nagpupumilit umakyat sa entablado upang harangin ang projector. Ang kanyang marangyang gown ay sumasabit sa mga upuan, ngunit wala na siyang pakialam. Ang kanyang huwad na maskara ay tuluyan ng nawasak. Hindi gumalaw si Keyan. Ang kanyang tindig ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng pagkamuhi na ngayon lamang niya naramdaman. Tiningnan niya ang babaeng minsan niyang inakalang tagapagligtas ng kanyang pamilya na ngayon ay nakaluhod sa kanyang harapan at nagmamakaawa. Kasabay ng pag-iyak ni Marikit ay ang pagpasok ng matatalim na liwanag na nagkukulay pula at asul mula sa labas ng hotel. Ang mga unipormadong awtoridad ay naglakad patungo sa gitna ng bulwagan nang may mabibigat na hakbang. Bago pa man makatakas si Anton patungo sa pintuan sa likuran, mabilis siyang hinarang at pinusasan. Ang mukha ni Anton ay napuno ng takot at pagtataka. This is absurd. Ano ang ibig sabihin nito, Keyan? Ang nanginginig na tanong ni Anton habang pilit na nagpupumiglas. Dahan-dahang bumaba si Keyan mula sa entablado at lumapit sa kanyang dating kaibigan. Ang bagong investment na tuwang-tuwa mong pinunduhan gamit ang pera ng kumpanya ay isang patibong, Anton. Lahat ng transaksyon mo ay nakarehistro sa isang dummy account na hawak ng mga investigador. Huli ka na sa kasong pandarambong at panloloko. Ibinaling ni Keyan ang kanyang atensyon kay Marikit na ngayon ay umiiyak ng tuluyan nakahawak sa laylayan ng kanyang pantalon. Keyan, please, huwag mong gawin ito sa pamilya namin. Naalala mo ba ang ginawa ng mga magulang ko para sa inyo? Utang na loob ninyo sa amin ang pagkakabangon ng kumpanya mo. Isang malamig at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Keyan. Ito ang sandaling matagal niyang hinintay, ang pagbibigay ng tuldok sa isang sumpa na sumira sa kanyang buhay.
Marahan niyang hinawi ang kamay ni Marikit palayo sa kanya. Ang utang na loob ay binabayaran ng pera, Marikit. Binayaran ko yon ng doble. Ngunit hinding-hindi ko ipambabayad ang dangal at buhay ng ina ko. Ang bawat salitang binitawan ni Keyan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Marikit. Kasabay ng pagkakadakip sa dalawang salarin ang balita tungkol sa mabilis na pagbagsak at pagkabangkarote ng pamilya ni Marikit. Dahil sa pag-atras ng mga namumuhunan ay nagsimula na ng kumalat. Ang marangyang gabi ng pagdiriwang ay nauwi sa isang malagim na paglilitis ng tadhana. Hindi na naghintay si Keyan na matapos ang kaguluhan. Sa gitna ng pag-uugol ng mga mamamahayag at pag-iyak ng pamilya ng kanyang dating nobya, naglakad siya palabas ng hotel. Marahas niyang hinubad ang kanyang niniting nano sa leeg at inihagis ito sa kung saan tila isang taong nakalaya mula sa isang mahigpit na tanikala. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito nang mabilis walang ibang nasa isip kundi ang isang pangalan, Elena. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha habang tinatahak niya ang madilim at makipot na kalsada patungo sa paupahan ng dalaga. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas puno ng kaba at pag-asa na sana ay hindi pa huli ang lahat upang itama ang kanyang mga pagkakamali. Nang makarating siya sa tapat ng lumang apartment, mabilis siyang umakyat sa hagdan. Ngunit ang pinto ng kwarto ni Elena ay bukas. Ang hangin ay malayang pumapasok nagpapalipad sa lumang kurtina. Ang silid ay malinis maayos ngunit walang laman. Walang mga bag, walang mga damit na nakasampay. Isang matandang babae na may-ari ng paupahan ang lumabas mula sa kabilang pinto, hawak ang isang walis. Umalis na po siya kanina pa, sir. Ang malungkot na wika ng matanda habang nakatingin sa naguguluhang anyo ni Keyan. Dala niya ang lahat ng gamit niya at ang kanyang kapatid. Hindi na raw po sila babalik sa lungsod na ito. Bumagsak ang mga balikat ni Keyan at isang matinding kirot ang tila pumunit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina habang nakatingin sa walang laman na silid. Nakuha na niya ang hustisya para sa kanyang ina na ipaghiganti na niya ang kanyang pamilya. Ngunit bakit tila nawala ang tanging liwanag na nagbibigay ng init sa kanyang puso? Saan niya hahanapin ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magmahal sa isang mundong napakalawak at napakalamig? Ang gabi ay tila isang walang hanggang karagatan ng pangungulila. Pinatakbo ni Keyan ang kanyang sasakyan nang walang tiyak na destinasyon ng kanyang isipan ay pilit na binabalikan ang bawat salitang binitiwan ni Elena upang humanap ng anumang palatandaan. Sa gitna ng kanyang pagkalito at paninikip ng dibdib isang alaala, ang malinaw na lumitaw mula sa nakaraan. Naalala niya ang kwento ni Elena tungkol sa isang maliit na kapilya malapit sa ospital, isang tahimik na lugar kung saan siya madalas humingi ng lakas mula sa may kapal tuwing siya ay pinanghihinaan ng loob sa buhay. Walang pag-aalinlangan inikot ni Keyan ang manibela at binagtas ang daan patungo roon, umaasang mabibigyan pa siya ng tadhana ng isang huling pagkakataon. Pagdating niya sa kapilya, ang paligid ay balot ng isang sagradong katahimikan na tila yumayakap sa bawat pusong sugatan at pagod. Ang banayad na liwanag ng mga kandila ay sumasayaw at nagbibigay ng mainit na kulay ginto sa madilim na silid ng pananalangin. Sa pinakaharap malapit sa altar, nakita niya ang isang pamilyar na bulto na nakaluhod, si Elena, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi nito ay isang wheelchair kung saan nakaupo ang kanyang inang, si Nanay Carmen. Nakiusap pala ang matanda sa isang mabuting nurse na dalhin siya sa kapilya upang hintayin si Elena dahil alam ng puso ng isang ina na babalik ang dalaga upang magpaalam sa kanya bago ito tuluyang lumisan at magtago. Humakbang si Keyan patungo sa kanila, ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa malambot na luwad na anumang oras ay bibigay na sa tindi ng emosyon. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang bigat ng matinding pagsisisi at kakarampot na pag-asa. Nang maramdaman ni Elena ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran, dahan-dahan siyang lumingon.
Ang kanyang mga mata na namumula sa labis na pag-iyak ay nanlaki nang makita ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagdurusa at lihim na pagmamahal. Hindi na kinaya ni Keyan na manatiling nakatayo. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig mismo sa pagitan ng dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Walang salitang kayang bumuo sa bigat ng kanyang nararamdaman. Tanging ang walang humpay na pag-agos ng kanyang mga luha ang nagsilbing tulay ng kanyang pusong nagmamakaawa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ina, isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat nito habang ang matanda ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Ang bawat haplos ni Nanay Carmen ay isang tahimik na wika ng pagpapatawad na hindi na kailangan pang bigkasin ng mga labi. Matapos ang ilang sandali ng pagtangis sa piling ng ina, dahan-dahang nag-angat ng tingin si Keyan at itinuon ang kanyang namamasang paningin kay Elena. Ang mga mata ng dalaga ay nag-uumapaw sa halu-halong emosyon. Ang matinding takot na muling masaktan ay pilit na nilalabanan ng kagalakang makita ang lalaking kanyang inibig ng palihim. Dahan-dahang inabot ni Keyan ang nanginginig na mga kamay ng dalaga. Ang mga kamay na noong nakaraang araw ay namumula dahil sa hirap ng trabaho sa paglalaba ay ngayon ay mahigpit niyang hinahawakan ng may labis na paggalang at pagsamba. Yumuko si Keyan at idinikit ang mga palad ni Elena sa kanyang noo, isang kilos ng pagmamano na ginawang simbolo ng kanyang matinding pagsuko at pagpapakumbaba. "Huwag mo na kaming iwan, Elena. Kailangan ka namin ni Nanay. Kailangan kita at hindi ko nakakayaning mabuhay sa isang bahay na wala ang init ng iyong pagmamahal." Ang gumaralgal na pakiusap ni Keyan, ang bawat pantig ay nagmumula sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa. Tuluyang gumuho ang matataas na pader na itinayo ni Elena sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa likod ng mga kamay ni Keyan, tila ulan na nagdidilig sa isang tuyong lupa upang muling sibulan ng pag-asa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tapat ng lalaki at isinubsob ang kanyang mukha. Sa malapad nitong balikat, niyayakap ito ng mahigpit habang ibinubuhos ang lahat ng sakit na kanyang kinimkim. Hinayaan niya ang kanyang sarili na tuluyang maging mahina sa bisig ng taong mangangakong magbibigay sa kanya ng lakas habang buhay. Habang magkayakap ang dalawa at tila huminto ang pag-ikot ng mundo para sa kanila, dahan-dahang iniabot ni Nanay Carmen ang kanyang nanginginig na kamay at inilapat ito sa ibabaw ng nag-iisang mga palad ni Keyan at Elena. Isang maaliwalas at payapang nangiti ang sumilay sa mga labi ng matanda. Ito ang sandaling nagpapatunay na ang malakas na bagyo ay tuluyan ng lumipas. Sa ilalim ng banayad na liwanag, ang init ng kanilang mga kamay na magkakasamang nakapatong sa isa't isa ay nag-iwan ng isang pangako na sa kabila ng lahat ng kalupitan ng mundo, ang pag-ibig at kapatawaran ang tanging magbibigay ng tunay na lunas. Lumipas ang ilang buwan, matapos ang unos na yumanig sa kanilang mga buhay, ang mansyon ay hindi na isang malamig at nakakatakot na palasyo. Ang isang maaliwalas na hapon ng linggo ay nagdala ng panibagong kulay at sigla sa bawat sulok ng tahanan. Wala na ang mga mararangyang piging, wala na ang mga huwad na bisitang nakangiti, para lamang sa negosyo at higit sa lahat, wala na ang mga anino ng panlilinlang. Ang tanging nagbibigay buhay sa kabahayan ay ang simpleng halimuyak ng lutong bahay na nagmumula sa kusina. Sa gitna ng maliwanag na balkonahe, nakaupo si Nanay Carmen sa kanyang silyang tumba-tumba. Ang kanyang pisngi ay muling nagkaroon ng kulay at ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago ng takot, kundi nagniningning sa labis na kagalakan. Sa kanyang harapan ay si Elena, may hawak na isang maliit na mangkok ng masabaw na pagkain. Maingat na hinipan ni Elena ang mainit na sabaw. Sinisigurong tama lamang ang temperatura nito bago dahan-dahang isubo sa matanda. Ang bawat pag-aalaga ni Elena ay walang halong obligasyon, kundi purong pagmamahal ng isang tunay na anak. Mula sa pinto,
Tahimik na pinagmamasdan ni Keyan ang dalawang pinakamahalagang babae sa kanyang buhay. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman nabili ng kanyang kayamanan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit at nang makarating sa likuran ni Elena, marahan niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa manipis na baywang ng dalaga. Ipinatong ni Keyan ang kanyang baba sa balikat ni Elena at idinikit ang kanyang pisngi sa mainit na balat nito. Napangiti si Elena at sumandal sa matipunong dibdib ng lalaking nagbigay ng katiyakan sa kanyang puso. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin, mahal ko. Ang malambing na bulong ni Keyan, isang boses na puno ng paggalang at walang hanggang pasasalamat. Napatawad na ba ng lahat ang mga sugat ng kahapon? Oo. Napatawad na ni Keyan ang kanyang sarili mula sa matagal na pagkabulag habang inubayanan niya sa kamay ng batas ang karampatang parusa para kina Marikit at Anton na kasalukuyan ng nagdudusa sa loob ng malamig na rehas. Si Nanay Carmen ay matagal nang nagpatawad dahil ang puso ng isang ina ay walang puwang para sa poot. At si Elena ay nagpatawad dahil nakita niya ang tunay at malalim na pagbabago sa pagkatao ng lalaking kanyang minamahal. Natagpuan na nila ang pinakaaasam na kapayapaan. Ang pera at kapangyarihan ay hindi na naging batayan ng kanilang kaligayahan, kundi isang instrumento na lamang upang makatulong sa iba at mapanatiling ligtas ang kanilang munting pamilya. Sa huli, isang napakagandang aral ang iniwan ng kanilang paglalakbay. Ang pinakamaningning na tagumpay ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa dami ng pera sa bangko, sa taas ng posisyon sa lipunan, o sa lawak ng imperyong kanyang naitayo. Ang tunay na tagumpay at kayamanan ay ang pagkakaroon ng isang payapang tahanang uuwian, mga inosenteng pusong poprotektahan, at isang pamilyang mananatili sa iyong tabi kahit gumuho man ang buong mundo.